Ang programang ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapitbahay! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na? IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jessa. 24 years old, from Taguig City. 2 years ago, na-aksidente yung kapatid ko. At biktima siya ng hit and run mga idol. At kahit 2 taon na ang nakakalipas, pakiramdam ko, parang kahapon lang siya nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami tapos magdalamhati sa bunso kong kapatid na si Rayray. Kaya heto, pinipilit ko pa rin mag-move on at namasukan ako sa malayong lugar namin. O malayo sa lugar namin mga idol. Isa akong kasambahay dito sa Bulacan. Sa parang ito, naghahangad ako na makaipon ng sapat na pera para mamigyan ko ng hustisya ang kapatid kong si Rayray. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Jessa. And I thank you. Oh, Jessa, ilapag mo na muna yung mga gamit mo dyan sa lamesa. Oh, Sige po. ang tawag mo pala sa akin ay Madam Sasa at ito naman si Sir Ramon mo. Magandang umaga po Madam Sasa at Sir Ramon. Ayan, dahil first day mo ngayon, nako itutur muna kita dito sa pinaka malaki kong bahay. Ayan, Kaya may nga po 3 eh. rules naman ako dito, Jessa, no? Opo, ma'am. Unang-una gusto ko malinis ang bahay. Walang kalat at walang mga dumi-dumi dyan kung saan mang sulok ng bahay namin. Ha? Inchendes? Opo, copy po, ma'am. At pangalawa, dapat may almusal na agad sa umaga. Opo, magaling po ako magluto, ma'am. At higit sa lahat, dapat yung mga aso namin malinis at laging pinapaliguan. Opo, copy po. Okay. At tandaan mo, Jessa, unang-una pa lang, sinasabihan na kita na huwag malikot ang kamay. Inchendes? Yes, ma'am. Opo. Okay. So, sige, ilapag mo muna yung mga gamit mo. At yung kwarto mo pala sa kabila, nasa may malapit sa kusina. Sige po. Maraming salamat po, ma'am. May ipag-uutos na po ba kayo ngayon? Wala pa naman. Magpahinga ka muna at mamaya siguro maglinis ka na. Unahin mo muna yung sa sala. Sige po. Sir, kayo po, may utos po ba kayo? Wala. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Ilalapag ko lang po muna yung gamit ko. O, sige. Ay, grabe. Hinambahay nila, madam. Ano yun? Ay! Sir! Ay! Ano pong ginagawa niyo dito? Nako, muntik ko na pong mabagsak yung baso. Pasensya na po kayo. Anong ginagawa mo dito, Jessa? Ha? Anong ginagawa mo dito? Anong oras na? Just oras na gabi. Pasensya na po, sir. Nauhaw po kasi ako eh. Kumuha po akong tubig. Sa susunod huwag ka nang lumabas ng ganitong oras ng gabi, ha?
Opo, sir. Pero... Ayos lang po ba kayo, sir? Wala to. Okay lang ako. Marami lang ako iniisip. Ba't po kayo umiiyak? Marami lang gumugulo sa isipan ko. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko eh. Baka may matulong po ako, sir. Alam niyo naman ho, marami rin po akong pinagdadaanan sa buhay. Baka po meron po akong matulong sa inyo. May tulong sa akin? Opo. Totoo? Opo, baka kailangan niyo po ng mapagkikwentuhan. Sa totoo lang, kailangan ko talaga ng kausap. Jessa, kailangan ko ng kausap. Kailangan ko ng tulad mo na makikinig sa akin. Sir, magtubig ka po muna. Salamat. Sige po, sir. Kung gayon, kung gusto mo makinig sa akin, samahan mo ako. Saan po? Doon tayo sa garden. Doon tayo mag-usap. Sige po, sir. Lipo kayo. Hindi ko inaasahan na mabilis mahuhulog ang loob ko kay Sir Ramon, mga idol. Mas naiintindihan ko na kasi kung bakit siya tahimik eh. At kung bakit hindi siya lumalaban kay Madam Sasa. Kaya sa tuwing nalulungkot siya, ako yung nagiging sandalan niya. At siya rin naman yung nilalapitan ko sa tuwing namimiss ko sila mama, mga idol. Sa totoo nga lang, nung magkaroon kami ng lihim na relasyon ni Sir Ramon, unti-unti ko nang nakakalimutan ang kapatid kong si Rayray. Ano ba naman, Ramon? Nako, yung papeles na pinautos ko sa'yo, asan na? Napakabagal mong kumilos. Pasensya Ako na. naman. Alam mong stress na tayo sa negosyo natin. Tapos ngayon, patanga-tanga ka pa dyan? Ano? Wala ka na bang gagawin? Ganyan ka na ba? Wala ka na bang silbi, ha? Ay, naku naman, Ramon! Anong gagawin natin sa'yo, ha? Ha? Wala ka na ang silbi sa negosyo natin. Nako, wala ka pang silbi sa kama. Ano na lang gagawin ko sa'yo? Ma'am, tubig po muna kayo. Ay, nako! Pasensya na. Pasensya na. Anong pasensya? Ayusin mo yung mga papeles na nirequest ko para sa negosyo natin. Nako, madedelay tayo niyan. Diyos ko naman. Ayusin ko na lang sa susunod. Anong ayusin? Ayusin mo mamaya. Huwag kang pa-inutil dyan, ha? Diyos ko naman, Ramon. Nako, hindi ko na alam gagawin ko sa'yo. Ano bang gusto mo, ha? Oo na! Inutal na ako! Ma'am, tama na po. Bobo na ako! Ako na pinaka-inutal sa lahat ng tao sa mundo! Oo na! Ako na! Malig na ako! Wala na ako nagagawang tama! Sir, tama na po yan. Oo na! Ma'am, tama na po. Wala na sa akin! Aminin ko! Ako na ang bobo! Ako na ang inutal! Ay, nako, ewan ko sa'yo, Ramon. Basta, yung mga inuutos ko sa'yo, gawin mo. Patunayan mo na hindi ka inutil talaga. Nako, malilintikan ka talaga sa akin. Ma'am, tama na po. Nako, huwag ka nga mga alam, Jessa. Nako, itong friend mo kasi napakabobo. Yan na nga lang gagawin niya sa negosyo. Ako na nga lahat gumagawa. Wala na. Napakadali na lang gagawin at inutos ko sa kanya. Pero ano, wala pa rin. Tama na! Tama na po, ma'am. Tama na! Nako, alam mo, Jessa, ikaw yung bahala dyan. Tama Ay, na. nako. Ako na lahat may kasalanan! Tama Ako na po, may sir. kasalanan. Nandito na po ko. Tama na po. Jessa, Sir. Oh, Jessa. ano pong ginagawa niyo dito?
Kailangan kita ngayon. Jessa, Sir, sandali! Sandali, sir. Baka gising pa po si Madam Sasa. Baka pupunta niya po tayo dito sa kwarto ko. walang pakialam yun. Pag ganitong oras, hindi na lumalabas sa kwarto yun. Ikaw lang magpapakalma sa akin. Jessa, please. Okay lang po ba kayo? Nanginginig ako ngayon. Kailangan ko na may kausap na may kasama. Pwede mo ba akong yakapin? Opo. Sir naman. Sir naman. Jess. Tay, dito na ako. Ay, sa wakas nagpakita ka na dito. Jessa, tagal-tagal na panahon na hindi ka napapasyal dito sa amin. Ano ba nangyari? Pasensya na, Tay. Hindi ako nabibigyan agad ng day off eh. Kaya, Day off. Hindi Sabihin po mo ako dyan sa abo mo na kahit na 2 beses lang sa isang buwan o 2 linggo, para naman makita at ma-check ka namin kung okay ka. opo, Tay. Sige po, sasabihin ko. Ay, nako, anak! Oh, ba't kayo ka lang? Tignan mo itsura mo, parang pagod na pagod ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang nabayat ka pa. Hagad na hagad yung itsura mo. Yun nga sinabi ko sa anak natin eh. Oh, bakit ka na dudual? Paramdam ko Huwag mong sabihin na uminom ka kagabi. May hangover ka. Ha? Hindi ka naman uminom, di ba? Hindi po ko uminom. Bakit naduduwal ka? Diyos ko. Jessa! Huwag mo sabihin, buntis ka! Makinig ka. No? Galing nga ako sa bahay, tapos napansin ng nanay ko na parang buntis daw ako. Tapos bago ako umuwi, nag-check ako, tapos nakita ko may 2 guhit. Hindi, buntis nga ako. Buntis ka? Ibig sabihin, ako nakabuntis sa'yo? Sino pa ba? Ikaw lang naman yung gumagalaw sa akin dito eh. Hindi pwede. Hindi pwede. Magagalit ang asawa ko. Hindi pwede mabuntis ka. Ramon, ano ka ba? Hindi rin pwede to. Ano sasabihin ko sa mga magulang ko? Magagalit si madam mo. Papalayasin ako dito at sasabihin niya ulit ako na wala akong salbi. Ako, Ramon, hindi. ba't ka ba nagkakaganyan? Hindi pwede. Hindi ka pwede maging-buntis. Hindi ka pwede maging-buntis. Ano nangyayari dito? Madam! Mahal. Ano? Madam! Buntis daw siya! Buntis daw siya! Ano? Buntis siya! Madam! Ano? Buntis? Walang iya ka, Ramon! At ikaw naman, Jessa. Naku, ano ba? Kulang ba yung sweldo na pinapasahod ko sa'yo para galawin mo pa yung asawa ko? Diyos ko naman! Madam! Sorry po, hindi po namin sinasadya. Anong hindi sinasadya? Naku, alam ba yung asawa ko may mental disorder? Ano po? May mental disorder yung asawa ko ngayon si Ramon! Hindi ako tatay niya! Kaya nagkabit din siya kasi, ewan ko, may nasagasaan siya. May napatay, hindi ko alam, pero may mental disorder siya, Jessa! Ano ba naman? Mama, ano ibig niyo sabihin? May nasagasaan siya dati? Oh, hindi ko alam, pero baka yun dahil sa stress. Hindi ko alam, basta yung sir mo may mental disorder tapos dumagdag ka pa! Hindi ako tatay! Hindi ako nakabuntis sa'yo!
Inihambad sa akin ang katotohanan na kaya pala depressed si Sir Ramon ay dahil sa nagawa niyang pagkakasala 2 years ago. Dito, nalaman ko na siya rin pala ang nag-hit and run sa kapatid kong si Rayray. Ang ama ng batang daladala ko sa sinapupunan ko ay ang taong walang awang pumaslang sa kapatid ko. Nabulilyaso na din kami ni Madam, mga idol. At dahil dito, nawala na din ako ng trabaho. At sa puntong ito, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Nay, Tay. Kausapin ko lang po muna si Rayray. Sige, anak. Iwan muna namin ikaw dito sa puntod ni Rayray. Halika na, Deli. Anak, tama lang ang ginawa mo. Amin ang apo ko. Bibit-bitin namin muna. Sige po, Nay. Basta na dyan, Bunso. Sorry, ngayon lang napunta si ate, ha. Ray. Sensya ka na, Ray, ha. Hindi sinasadya ni ate yung mga nangyari. Hindi kita napagtanggol dun sa nakapatay sa'yo, Bunso. Sino ba naman ako para kalabanan ko sila? Hindi rin kaya ni ate. Sana huwag ka magalit sa akin, ha? Tsaka, Bunso, may pamangkin ka na. Di ba sabi mo, gusto mo ng baby? Yun nga lang. Yung tatay nito, yun yung nakabundol sa'yo eh. Pasensya ka na, Bunso, ha? Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para magkaroon ng hustisya yung pagkamatay mo. Mahal na mahal ka namin, Bunso. Basta, gabayan mo lang kami nila, nanay, tatay. Pati na rin ang pamangkin mo, si Junior. Mahal na mahal ka namin, Ray. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook.